Hello po, kumusta mga kapatid? Dito po yung araw ng Friday at dito po ay ating pag-aaralan ang Seven Last Word ni Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Kumusta na po kayo? At nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, nakangiti, hindi po dapat malungkot o kalungkutan yung kamatayan ni Jesus. Ano po? So ito nga po ay ibinigay para sa atin para magkaroon tayo ng joy. Ano po? So ating inaalala yung seven last word ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang mga huling salita po ay napakahalaga. Kahit na doon po sa namamatay, malapit ng mamatay. Naranasan po namin yon doon sa aming sa tatay, bago po siya namatay, meron po siya mga napakahalagang bagay na iniwan para sa anak. At ganun din po yung mga salita ni Jesus, tunay na ito'y meaningful at may mga huling habilin siya sa bawat Kristiyano. At ating pag-aralan yung 7 wika ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Yung una po, ang sabi sa Lucas 23 verse 34, Father, forgive them for they know not what they do. Sa Tagalog, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Si Jesus ay pinako sa krus kahit na siya po ay walang kasalanan at ang kanyang katawan ay na-torture. Ang napakasakit po dito, yung isang kriminal, si Barabas ay napawalang sala. At pagkatapos si Jesus yung pinapatay. So, maalala natin doon sa pagpasok sa Jerusalem, ang sigaw ng tao ay Hosanna in the highest. Meron po silang mga dalang pangpalaspas, yung mga sanga ng puno, at ito po yung kanilang winawagayway dun sa pagpasok ni Jesus dun sa Jerusalem. Ang nakakalungkot nung siya po ay malapit ng ipako sa krus, si Barabas ay pinalaya, tapos ay ang sigaw ng tao ay ipako sa krus. So yung lahat ng yon, yung lahat ng sakit na yon ay naranasan ni Jesus. Kaya ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ang salita pong ito ay salita ng pagpapatawad. Mga kapatid, tayo ba ay nakaranas na minsan nasaktan? Hanggang ngayon, di pa natin napapatawad. So ito na yung panahon, kapatid, na maranasan mo sa iyong buhay na makalaya ka. Ito sa ganong klase ng galit, may nagawa sa iyo pero hanggang ngayon hindi mo patawad, patawarin mo na. Kung ang Panginoon ay nagpatawad sa atin, tayo din ay matutong magpatawad. Doon po sa pangalawang salita ng Panginoon, sabi po ay, Today you will be with me in paradise. Sa Lucas 23 verse 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ayan. So, ang mga salitang ito ay napakahalaga. Ito ay salita ng pagpapatunay na merong paradise, merong paraiso, merong heaven, merong pong langit na naghihintay sa isang tao na nakakonekta kay Jesus. Ito po ay confirmation na kapag inaccept natin si Jesus bilang Savior natin, ay merong naghihintay sa atin doon sa kalangitan at meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya makikita po natin yung pong nasa kanan at sa nasa kaliwa
na nakapako sa krus, yung nasa kaliwa nilalait ang Panginoon, yung nasa kanan ay accept niya sa kanyang sarili na siya ay nagkamali, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso, sa paradise. So yun po yung pangalawa. Ang pangatlo, woman, behold your son, son, behold your mother. Sabi po ng John 19 verse 26, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, ginang, narito ang iyong anak, at sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Ito po ay salita ng paghahabilin. Kung gaano ka-care ang Panginoong Hesus kahit na dun sa kanyang ina, na kung saan dun siya, yun yung ginamit na instrumento para siya ay makapunta dito sa lupa. So, nandun yung kanyang care. Kahit na kay Mary, kahit na sa atin, si Jesus ay nagkikare sa bawat isa sa atin. So, ito ay salita ng pagmamahal at mga kapatid, i-apply natin ito dun sa ating family. So, mahalin natin at sabi nga habang nabubuhay pa yung member ng family natin, pakita natin yung love natin sa kanila. Pang-apat, ang sabi po ay sa Matthew 27 verse 46, my God, why have you forsaken me? Dahil po dun sa tindi ng hirap na pinagdaanan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, nandun po yung kanyang pagsigaw. Nilabas niya ang kanyang damdamin kung paano siya ay hayaang mamatay ng Ama para sa katubusan natin. Yung salita po na forsaken ay may dakilang plano. Hindi ibig sabihin nito na nagpabaya ang Ama, kundi ito po isang pagpayag na kung saan ay dadanasin ni Jesus yung hirap, matubos lamang tayo dun sa ating kasalanan. Panglima ay yung pong tinatawag na I thirst sa John 19 verse 28. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. So yung po kanyang katawan ay na-torture, napagod, dun po sa paglalakad, at dun sa pagbuhat na rin ng krus, at kaya yung kanyang katawan ay nakaranas ng pagkauhaw. Pero dahil sa hirap na kanyang naranasan, hindi ibig sabihin po nito na yung katawan lamang yung kanyang yung kinauuhawan niya. Sa spiritual na bagay ay nauuhaw din po siya doon sa mga tao na kung saan ay abala at wala ng panahon sa Diyos. Makikita natin sa palengke, yung iba halos doon na matulog, hindi na halos umuwi ng bahay, makapagtinda lamang 24 hours, So, makikita po natin, ang Lord nauuhaw doon sa mga tao na hindi lumalapit po sa Kanya. Makikita natin kapag araw ng linggo, mas marami pa yung nakatigil na sasakyan, na mga motor doon sa sabungan, at kaysa doon sa simbahan na kung titingnan natin ay halos tatatlo lang yung motor, pero doon sa sabungan minsan ay umaabot ng 50 pataas. So ang Panginoon uhaw na uhaw doon sa mga tao na hanggang sa ngayon ay yung kanilang sarili, pinagmamatigas nila na lumapit sila sa Panginoon. Number 6, sabi niyang John 19 verse 30, ay it is finished. So, naganap na. Ito po ay ang mission ni Jesus ay tubusin tayo doon po sa ating kasalanan. Na kahit na napakahirap na kanyang pinagdaanan ay kinaya niya. Naalala ko doon sa Gethsemane,
Kung pwede lang lagpasan siya, kung pwede lang, kung meron lang iba na pwedeng pumalit sa kanya. Pero ang sabi po ng Panginoon doon ay ang kalooban mo ang masunod. Hindi po tumatanggi si Jesus doon sa task ng kanyang ama na kung saan ay tubusin tayo doon sa kasalanan. Pero ang napakaganda kay Jesus, yung buong buo ng kanyang buhay, ng kanyang sarili, inoper niya doon sa kanyang ama. At nangyari yung bagay na yon doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng hirap tiniis niya, at pagkatapos nun ay sinabi niya na naganap na. Hindi na po natin kinakailangan pang pahirapan yung ating sarili at tayo yung mag-reenactment nung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kanina po meron akong napanood na yung kanyang na nag-a-act siya na si Jesus Christ, tapos pinapalo po siya sa likod Tapos siyempre masakit din yun kahit pinapalo. Pagkatapos po nun ay meron po siyang nadaanan na may hawak na alak, tapos tinagayan siya, tapos uminom siya. So hindi na po natin kailangan yung mga madramang tagpo na yon, tinapos na ni Jesus. Naganap na po yung kanyang mithiin na tayo po ay matubos dun sa kasalanan. At hindi na po natin kinakailangan gayahin pa yung ganong ginawa ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Pampito, Father, into your hands I commit my spirit. Doon po sa unang wika ay Father, forgive them. Tumawag siya sa Ama. Dito sa pangpito ay huling salita ay muli po siyang binanggit niya yung Father. Tinawag po niya uli yung Ama. Ito po ay salita ng pagtatagubilin sa kanyang spirito. So, ito po ay pananalita ng kahandaan na ang ating espiritu pagdating na tayo namatay ay babalik sa Diyos. Are you ready na dumating doon sa punto na tayo din po ba'y mamatay? Takot ka ba sa kamatayan? Narating yung punto na babalik yung ating spirito, yung ating kaluluwa, ay ready na po ba na humarap sa Diyos? Yun po yung araw ng kaligtasan. At kinakailangan po na tayo po ay magsuko ng buhay sa Panginoon. Surrender po natin yung ating sarili sa Diyos. Yung oras na ito ay suko po natin yung ating buhay sa Panginoon. At para nang sa ganon, isang araw kung tayo kunin ng Panginoon, sigurado tayo na tayo makakasama niya. Kayo po ay sumunod sa prayer na ito. Jesus, sinusuko ko po ang buhay ko sa iyo. I surrender all. I accept you as my personal Lord and Savior. Salamat po, Panginoon, sa buhay na binigay mo, na ako ngayon itinanggap mo bilang anak. Marami pong salamat. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat at tunay na sa Diyos po ang papuri.